Simulan na po natin ang ating kwento. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga blind community sa Cebu, sa Bohol, at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi maintindihan ng tatlong mga aswang ang nangyayari sa kanila. Agad kasing nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang panghihina ng kanilang mga katawan at umabot pa sa puntong nahirapan na ang mga ito sa kanilang pagkilos. Nang tuluyang makalapit itong si Manong Ilyas, agad niyang naabot ang isa sa mga ito ng mga pagtaga. Sinasabayan din ito ng mga pagbato ng usal. Muling naglatag ng mga orasyon itong si Manong Ilyas doon sa mga aswang para siguradong hindi na makakatakas pa ang mga ito. Nang subukan ng dalawang natitirang aswang na bangkilan na muling makakilos at wasakin ang mga usal na tumama sa kanila, muling napamulagat ang mga mata ng mga ito. Nang mapagtanto na mayroong muling tumamang mga usal sa kanilang mga katawan at mayroong mga lupang kumapit muli doon sa kanilang mga paa, hindi nila namalayan na nakapaglatag na pala ng mga usal itong si Manong Ilyas na muling kinapitan ang kanilang mga paa ng lupa. Napamura na lamang muli ang mga ito nang makitang papaataking muli na itong si Manong Ilyas sa kanila. Bitbit ang itak nitong gawa sa bulalakaw. Napapaangil na lamang nang malakas ang mga aswang ng pagtatagpasin na mga ito ni Manong Ilyas na agaran na ikinamatay ng dalawang bangkilan. Humihingal pa nga itong si Manong Ilyas dahil sa naramdaman na galit doon sa mga kampo ng kadiliman. Sina Dudong naman at itong si Abay Tinong napatay na din ng mga ito. Ang dalawa doon sa mga aswang na bangkilan, ngunit may sugat naman itong si Abay Tinong na nagiging dahilan para mapayuko na lamang ito at sumandal doon sa poste ng isang bahay. Napaatras na din itong si Dudong dahil may sugat din na natamo ang binatilyo. Ngunit sa isang iglap, biglang sumulpot na lamang doon itong si Manong Ilyas at agad na inatake ng mga pagtaga ang aswang na bangkilan. Hindi na ito tinigilan pa ni Manong Ilyas hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at namatay. Napadilat pa nga ang mga mata nitong si Dudong nang makita ang pangyayaring iyon. Inaakala pa rin niya na malalagay na sila sa alanganin sa mga pagkakataon na iyon. At mabuti na lamang at agad na dumating itong si Manong Ilyas na tumulong sa kanila. Agad na lumapit ito doon sa kinaroroonan nitong si Abay Tinong na nakasandal pa rin doon sa poste ng bahay. Wika nitong si Manong Ilyas doon sa kanyang kaibigang antingero. Mukhang malalim ang mga sugat mo, Tinong. Pasensya ka na. Hindi agad kita natulungan. Ngunit kaya ko itong gamutin. At pagkatapos agad na may kinuhang mga buti ng langis itong si Manong Ilyas at ipinapahid niya ang mga ito doon sa sugat nitong si Abay Tinong kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Matapos na gawin iyon, agad nang guminhawa ang pakiramdam ng kaibigan nitong si Manong Ilyas na si Abay Tinong. Wika naman nitong si Abay Tinong. Maraming salamat, Ilyas. Kamunti ka na akong madali ng mga aswang na ito. Mabuti na lamang at dumating ka agad. Sagot naman nitong si Manong Ilyas. Walang anuman iyan, Tinong. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo? At pasensya ka na, nahuli ako ng dating dahil tinapos ko pa ang lahat ng mga bangkilan doon sa gilid ng bahay. Dudong, tulungan mo ang tiyuhin mo at dalhin natin ito doon sa bahay ni Tatay Umping. Agad na inaabisuhan din itong si Manong Ilyas ang lahat ng mga tao doon na napatay na niya ang lahat ng mga aswang doon na umaatake sa tumana at maaring lumabas na ang mga ito. Agad din na tinawag din niya ang grupo nila ni Tatay Umping
para hanapin ang kanilang pinagtataguan. Sumilip din muna ang mga ito doon sa labas nang marinig ang pagtawag na iyon nitong si Manong Ilyas. Wika nitong si Tatay Umping. Mukhang natapos na ang labanan. Si Ilyas ito. Narinig niyo ba ang kanyang pagsigaw? Sabi niya, tapos na mga aswang na bangkilan. Tara na, lumabas na tayo ng bahay. Ngunit tinitiyak muna ng mga ito na wala na talagang mga aswang pa ang nandoon sa paligid ng kabahayan ng Tumana. At nang mapagtanto ng mga ito at makita na naglalakad itong si Manong Ilyas na panatag na ang hitsura, batid na nilang wala na talagang mga aswang pa ang nandoon. Kanina, nang marinig ng mga ito ang nakakatakot na mga pag-angil ng mga aswang na bangkilan, nilukuban ang mga ito ng sobrang pagkatakot. Ang lahat ng mga ito agad na nagtatago at naiwan na lamang ang kanilang dalawang mga kasamahan na kinatay ng mga aswang. Ngunit wala pang nakakaalam sa mga pagkakamatay ng mga ito at ang dalawang nandoon nag-iinuman na kinatay din ng mga aswang na bangkilan, hindi pa ito na pag-alaman nila ni Tatay Umping. Nang marinig din nila ni Tatay Umping ang sigaw nitong si Manong Ilyas, lumabas na sila ng tuluyan. Sa mga sandaling iyon, ginagamot din kasi ng mga ito ang sugatan na pinsan nitong si Abay Tinong habang nagtatago ang mga ito doon sa isang malaking bahay. Nang makita nitong si Tatay Umping itong si Ilyas na papalapit doon sa kanilang kinaroroonan, tuluyan na itong napaiyak dahil nga doon sa pagkamatay ng dalawa nitong mga kasama. Wika na lamang nitong si Manong Ilyas, wala na tayong magagawa pa sa mga bagay na iyon, Tatay Umping. Bukod pa sa dalawang kasamahan mo, may dalawa pang nabiktima ang mga aswang na ito doon sa unahan. Hindi natin masisisi ang mga aswang na iyon dahil napakatigas ng kanilang mga ulo. Binalaan ko na ang mga ito, ngunit hindi pa rin nakikinig. Lumabas at nag-iinuman pa rin. Ngunit napatay ko na din ang lahat ng mga aswang na bangkilan na pumasok at umatake dito sa lugar ng Tumana, Tatay Umping. Dalhin na natin ang mga nabiktima ng mga ito doon sa gilid ng kubo ng pulungan. Sunugin na din natin ang lahat ng mga bangkay na aswang na bangkilan na napatay ko. Ipagbigay alam din natin sa mga pamilya ng mga nabiktima ng mga aswang ang sinapit ng kanilang mga kapamilya. Makalipas ang ilang mga sandali, parang kinurot ang puso nitong si Manong Ilyas nang makita ang paghagulugol ng mga pamilya ng mga namatayan. Kinausap naman ni Tatay Umping itong si Manong Ilyas. Wika ng matanda na pinuno ng lugar ng Tumana. Wala na ba talagang mga aswang pa ang manggugulo dito sa ating lugar, Ilyas? Baka sa mga sumunod na mga araw, mas marami na naman ang mabibiktima ng mga ito. Bakit pa kasi ang lugar na ito ang kanilang napiling pinuntilya? Sagot naman nitong si Manong Ilyas na naintindihan ang saloobin ng matandang kaharap. Hindi ko din alam, Tatay Umping. Ngunit bukas na bukas din, susubukan ko na halugugin ang kagubatan sa bukirin na ito. Hahanapin ko ang lungga ng mga aswang na ito. At kapag makita ko ang mga demonyong iyon, ubusin ko silang lahat. Muling wika naman nitong si Tatay Umping. Maraming salamat, Ilyas. Bigay ka ng Panginoon sa amin. Dahil kung wala ka pa, maaaring maraming nabiktima na mga aswang na iyon dito sa Tumana. Hulog ka ng Diyos sa aming lugar. Maraming salamat din, Tatay Umping, sa pagtitiwala ninyo at pagmamahal sa akin. Tinanggap ninyo ako sa lugar na ito ng buong puso. Kaya kailangan ko din na ibalik ang pagmamahal at pagtitiwala ninyo sa akin. Kahit buhay ko pa ang kapalit, Tatay Umping, ipagtanggol ko kayo, kayong lahat dito sa Tumana, kapag mayroong mga kampo ng kadiliman ang gustong mamimiktima at manggugulo. Ilang sandali lamang sinunog na nila ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang na bangkilan, habang ang mga kasamahan naman nitong si Tatay Umping bumalik na mga ito doon sa kanilang mga bahay.
Muling natahimik ang lugar ng Tumana, ngunit sa mga pagkakataon na iyon, natutuwa na mga tao at nawala na ang mga takot sa kanilang isipan. Samantalang itong si Manong Ilyas, nagpaalam na din ito kay Abay Tinong. Kinakailangan na niyang bumalik doon sa kanyang mga kubo, at makalipas pa ang ilang mga minuto, naglalakad na itong si Manong Ilyas pabalik doon sa kanyang mga kubo, doon sa tinatawag na buntod. Sa isip ngayon nitong si Manong Ilyas, bukas na bukas din tutuluyan na niya ang lahat ng mga aswang na nandoon sa bukirin. Kailangan niyang mapatay agad ang lahat ng mga ito bago pa mayroong mabibiktima ang mga aswang na ito, hindi lamang sa Tumana, pati na doon sa mga kalapit na lugar. Ilang sandali pa, pagdating nitong si Manong Ilyas doon sa kanyang kubo, bago ito natulog, muli itong nagkarga ng mga usal at mga puder sa kanyang katawan, dahil ang kanyang balak bukas ng umaga agad na siyang aalis at halughugin ang buong kagubatan ng lugar na iyon. Kinabukasan, maagang nagising itong si Manong Ilyas. Maaga itong naghahanda. Inihanda na niya ang kanyang lahat ng mga kagamitan sa pakikipaglaban. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, sa mga sandaling iyon, kasalukuyan ng naglalakad itong si Manong Ilyas papasuot na doon sa mga kakahuyan. May naisip na siyang paraan. Ginamit niya ang mga balahibo ng mga aswang na bangkilan na nakuha niya sa kanyang mga napatay kagabi. Nagawa na niya ng paraan at mga orasyon iyon kagabi, at naglatag na din itong si Manong Ilyas ng mga palipad hangin ng mga usal. Magbabago ang kulay ng mga balahibong iyon kapag malapit na siya doon sa kinaroroonan ng mga aswang na bangkilan. Dala-dala na ng panday ang kanyang lahat ng mga kagamitan at mga armas sa pakipaglaban. Nang tuluyan nang makapasok doon sa mga kakahuyan itong si Manong Ilyas, napakabilis na ang kanyang pag-usad. Para na lamang itong sumabay sa hangin dahil sa sobrang bilis na halos hindi na tumatapak ang kanyang mga paa doon sa lupa. Gamit nito ngayon ang kanyang mga karunungan pagdating sa mga usal at ang kanyang mutya ng saging. Lumipas ang ilang mga oras, tumigil na sa pag-usad at pagtakbo itong si Manong Ilyas nang biglang magbago na ang kanyang hawak na mga balahibo ng mga bangkilan. Tiyak na niya ngayon na nasa paligid lamang ang mga aswang. Wikang panas nitong si Manong Ilyas sa kanyang sarili. Natagpuan ko din kayong mga demonyo. Siguraduhin ko ngayon na walang mabubuhay sa angkan ninyo. Pagkatapos agad na muling nagkarga ng mga usal at dasal itong si Manong Ilyas, bit-bit na niya ngayon ang kanyang itak na gawa sa bulalakaw. Ngunit dala pa rin niya ang kanyang matalas na plumingko at mga punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Pagkatapos, dahan-dahan na naglalakad itong si Manong Ilyas papunta doon sa direksyon na itinuro ng kanyang mga naramdaman na mga presensya galing sa mga kampon ng kadiliman. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, bumungad sa kanyang paningin ang 8 mga kabahayan na nandoon sa gilid ng maisan, at sa kabilang gilid naman nandoon ang mga puno ng mangga at ang mga taniman ng saging. Agad din na nasipat nitong si Manong Ilyas na nandoon ang mga aswang na bangkilan doon sa kanilang maisan. Nandoon din ang isang parang malaking kubo ng ginawang altar na walang dingding ang nandoon, at doon sa isang misa mayroong nakapatong na kalansay na parang kalansay ng demonyo dahil sa sungay nito sa noo. May ilang mga bungo din ng hayop ang nakapatong doon sa misang iyon. Nakaluhod naman ang karamihan doon sa mga aswang na bangkilan na nandoon na parang may ginagawang ritual ang kanilang grupo. Ilang sandali pa, nanatiling nagmamatsyag muna itong si Manong Ilyas doon sa kilos ng mga aswang. Pakiwari nito, kayang-kaya na niya ang lahat ng mga ito na lipulin.
Mahigit lamang sa 10 ang bilang ng mga aswang na nandoon. Minatyagan din ng panday ang mga kubo ng mga ito at natitiyak nitong si Manong Ilyas na wala ng iba pang mga aswang ang nandoon sa mga kubo. Nandirito ang lahat sa mga iyon doon sa ginagawang altar ng mga ito doon sa maisan. At nakakatiyak din itong si Manong Ilyas na gumagawa ngayon ang mga ito ng mga ritual at ilang sandali pa nakapagdesisyon na itong si Manong Ilyas. Naglalakad na ito ngayon, payuko, para hindi agad makita ng mga bangkilan. Ngunit gayon pa man, wala na ding pakialam pa itong si Manong Ilyas kung may mga makakaramdam man o makakita sa kanya. Determinado na ito ngayon sa kanyang gagawin. Ilang sandali lamang nang tuluyan ng makalapit itong si Manong Ilyas doon sa mga aswang na bangkilan. Dito niya napagtanto na gumagawa ng mga ritual ang mga ito dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan doon sa lugar ng Tumana. Pakiwari din ng matandang panday na mukhang magsasagawa ang mga ito ng paghiganti sa mga pumatay ng kanilang mga matatandang bangkilan kagabi. Habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang ginagawang ritual, biglang napatigil ang 3 matatandang bangkilan nang mapagtanto ng mga ito na mayroon silang bisita. Nakakaramdam na kasi ang mga ito ngayon ng presensya doon sa paligid. Nagpalingon-lingon ang 3 matandang bangkilan at nilibot ang kanilang paningin doon sa buong paligid ng maisan. Sumunod na din ang iba pang mga aswang na nakaluhod at agad na tumayo ang mga ito at nagpalingon-lingon na din doon sa buong kapaligiran. Wika pa nga ng isang matandang aswang na bangkilan, "Hindi ito maganda. Mukhang may kalaban ang umaaligid dito sa ating kinaroroonan. Naramdaman ko ngayon ang kanyang presensya na galing sa alagad ng kanan." Agad na tumigil na ang mga ito sa kanilang ginagawang ritual at naghahanda na sa maaring mangyayari doon. Habang itong si Manong Ilyas, nabatid na niyang naramdaman na siya ng mga aswang na bangkilan. Kaya agad na itong napatuwid sa paglalakad habang mariin na nakatitig ito doon sa mga aswang. Gulat na gulat ang mga aswang na bangkilan sa presensya nitong si Manong Ilyas. Napapaangil ng malakas at nagsama-sama agad ang mga ito doon sa gilid ng malaking kubo na ginawa nilang altar. Bukod sa nag-alala ang mga aswang sa biglang pagsulpot nitong si Manong Ilyas, nagtataka din ngayon ang mga ito at napaisip kung ano ang pakay ng lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit habang papalapit pa itong si Manong Ilyas, nakita ng mga aswang na bangkilan ang mga matatalas na armas na daladala ng lalaking ito. Nabatid agad ng mga aswang na buhay nila ang maaring pakay nito ngayon. Agad na wika ng matanda doon kay Manong Ilyas, "Tampalasan, ano ang pakay mo sa aming lugar? Ano ang gusto mo sa amin? Nakakabilib naman ang tapang mo. Pumasok ka pang mag-isa dito sa aming teritoryo." Agad naman na naglundagan ang iba pang mga aswang na bangkilan paikot doon kay Manong Ilyas. Sagot naman ng panday na hindi natinag sa presensya ng mga aswang, "Magandang katanungan iyan, matandang bangkilan. Bakit kaya ako nandirito? Bakit kaya ako pumasok na mag-isa sa kuta ng mga mababangis na mga aswang na katulad ng angkan ninyo? Isa lamang ang dahilan kung bakit ako nandirito. Nandirito ako, matanda, para sa mga buhay ninyo." Oo nga pala, ako ang pumatay sa mga kasamahan ninyong nanggugulo doon sa aming lugar sa Tumana. Ako ang kumitil sa buhay nilang lahat. At ngayon, isusunod ko na ang mga buhay ninyo, mga demonyo. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Manong Ilyas, napalakas pang muli ang pag-angil ng mga aswang na bangkilan. Mayroong iba sa kanila ang napapaluha
nang maisip ang buhay ng kanilang mga matatandang bangkilan na napatay kagabi sa labanan. Agad na tumuwad ang mga ito at nakahanda ng umatake ang mga ito kay Manong Ilyas. Ang tatlong matatandang bangkila naman, napakatalim ang pagkatitig nito doon sa panday. Bumuka-buka agad ang bibig ng tatlo na parang nag-uusal na ng mga orasyon ang mga ito. At pagkatapos lamang ng ilang mga sandali, biglang naglundagan na ang mga aswang. Sumingasing sa galit ang mga ito at napakaingay ng kanilang mga pag-angil. Papaatake na ang lahat ng mga ito doon sa panday na si Manong Ilyas.